pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo, mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, bantay at kasangga ng OFW International. Palakpakan po natin ang napakasipag na grupo and of course, ang ating partner ngayon ay walang iba kundi ang founder ng bantay at kasangga ng OFW. Kaya hindi ko na siya babatiin kasi ito na siya mismo. Hello, founder Albert, gusto na? Yes, magandang hapon po sa dyan, Kateri. Kasalukuyan po ngayon ay nandito po tayo sa Rockwell na kung saan ay may ka-meeting na po tayo at kasalukuyan mo ay ginaganap po natin yung meeting at ako nagpapasalamat dahil nga po ay nagkakaroon po tayo ng magandang ugnayan kahapon sa meet and greet natin sa bago nating radio station na kung saan ay nakikita din po natin yung mga kasama natin, mga broadcaster na kung saan ay napakagaling nila. At least na-meet natin sila lahat kahapon na Kateri. Okay, ayan, kasama po natin ang ating kapartner na si Founder Albert kahapon kung saan po ay welcome natin siyempre ang ating bagong station manager and group commander ng MCAG na walang iba kundi si Colonel Frances Margaret Padilla ng Philippine Army. Wow, galing-galing niya, palakpakan natin siya. Welcome po, ma'am. Patuloy po kaming susuporta sa inyo kasi alam po namin ang lahat-lahat na po ng mga naging station manager namin sa Double D ay talaga namang ginagawa ang lahat para po talagang gumanda, lumawak ang nararating ng ating boses ng ating mga kahol Pilipino. Siyempre po, mag-bye-bye tayo kay ating pong dating station manager si Sir Senon Pansito. Sir, mamimiss po namin kayo. Thank you so much po, sir, sa mga suporta nyo sa aming mga programa at saka po sa ganda na po ng DWWD. Ayan. At sabi nga po ng ating bagong station manager, pagpapatuloy pa rin po niya ang magagandang ginawa po ni Sir Senon. Nakikita naman natin talaga yung ano ni Ma'am, ano? Okay, Ka Albert, ano masasabi mo sa mga naging kaganapan sa meet and greet natin kahapon? Yes, very successful po yung ating event kahapon na kung saan ay nakakatuwa lang po, Kateri, dahil po ay doon ko lang po na-meet yung ating mga kasamahan doon sa radio. At nakita po natin sa bagong station manager natin na si Colonel Padilla na kung saan ay marami na pala siyang mga accomplishment, ano? So makaasa po si Colonel na tuloy-tuloy po ang ating suporta sa kanya at yung programa natin kailangan po natin na lagi nating ipapawid. Ipapawid ng ating programa na kung saan ay ito po ay napakaganda upang ma-disseminate natin ang ating mga layunin, particularly doon sa mga OFW, sa mga buong chapter natin. Yes, at siyempre, alam natin, busy ang ating founder doon. Meron siyang mga ka-meeting. Ano ba yung mga pag-uusapan dyan? Yan ba ay tungkol sa OFW? Yes. Oo. Yes, Kateri, update na lang kita maya-maya dahil po ay tungkol po ito sa ating housing project na kung saan kasama po natin si Sir Noe Indunto ngayon. At na kung saan ay pag-usapan, ipapanalize natin yung ating housing project. So, yan lang muna, Kateri. Maya-maya po sa aking pagbabalik dahil po ay mag-monitor lang muna ako sa inyo kasi po ay kailangan po natin maayos ng ating programa. Yes, ayan po. Okay, mula dito sa Rockwell, Albert Quanson po. Maraming salamat. Thank you so much, founder. Ingat ka dyan. Palakpakan natin na masipag nating founder, Albert Quanson. At siyempre, ayan, maya-maya po ay mapapakinggan nyo naman po ang
mensahe po ng ating bagong station manager na napakabata pero yung experience, grabe talaga nung sinabi sa amin kahapon nung nagpakilala siya at sinabi niya yung kanyang mga matitinding mga experience, no? Sa larangan po ng pagiging isang sundalo. Sabi nga, saludo tayo sa ating mga babaeng sundalo, gagaling nila, no? At yan po ay abang hinintay po natin ang message po ni ma'am. Ayan, mapapakinggan niyo po ang kanyang message para sa ating mga OFWs. Magandang araw po sa inyo, no? Binabati ko po una sa lahat ang buhay OFW at ang kasangga OFW. Ako po si Senator Padilla po, ang PAP spokesperson. Kung ano po ang magagawa po ng sandatahang lakas ng Pilipinas para po sa ating mga OFW. Hinatid po kami para po kayo itawayan, suportahan, kung ano po ang kaya namin may pag-ikot para sa inyo. So, looking forward to working with these stations in order for us to deliver the services that our OFW needs. Thank you. Ayan, thank you so much, ma'am. Welcome po sa ating pong radio station, ang DWWD AFM Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ayan po. Siyempre po, sa ating bagong pamunuan, alam natin talagang patuloy na bubulusok ang ating radio station ng ating mga sundalo. Katulad nga po ng ginagawa natin, itong buhay OFW ngayon po, nagta-travel po ito all over the world. World na, kasi isa-isa na po natin yan. So, sa bawat pinupuntahan po natin, mahanap po tayo ng mga OFW successful, mga talagang sabi natin tagumpay. Napakarami po nila, from chef, na may-ari na po ng restaurant dyan sa Dubai. Talagang ang galing-galing ng kanyang restaurant. At siyempre, from the Filipino wrestler, isipin mo, wrestler, na Pinoy, nakikipagbubuhan sa mga malalaking tao, malalaking wrestler. Yan po si Kuya JJ, at siyempre yung rapper, Pinoy rapper, at marami pa po tayong ini-interview ng mga OFW na sabi natin tagumpay sila. At siyempre, habang ini-interview natin sila, lagi nating pinakikilala sa kanila ang DWWD, Armed Forces Radio, at ang kagitingan ng ating mga sundalo. Kaya lagi nating pinababati ang ating mga sundalo at sumasaludo po ang ating mga kababayan sa ibang bansa. Okay, ready na po yung ating balita naman tungkol sa DOST NCR. Yan, napakaganda na mga ginagawa ng DOST. Busy po sila. Siyempre po sa pamumuno po ng ating pong DOST Secretary na napakasipag at kilala ng lahat dahil siya po yung napaka-expert pagdating sa mga lindol. Si Dr. Renato Solidum Jr., siya po ang ating DOST Secretary. And of course, ang USEC ng Undersecretary po for Regional Operation ng DOST na si Engineer Sancho Mabornang at ang kanyang may bahay na si Ma'am Vicky. Okay, panoorin po natin yung naging coverage po natin yan po sa Caloocan, kung saan napakaganda po ng ginawa at tinurn over ng DOST NCR dyan po sa lugar ng Caloocan. Alamin po natin kung ano po ito at paano ito makakatulong sa ating mga kalamidad. Okay. Yes, nakikita niyo po, ito po yung turnover ng Mobile Command and Control Vehicle na tinatawag na MOCOV with Triads Technologies. Na nakikita niyo po ngayon ay binebless po ni Father ang isang tinatawag na Mobile Command and Control Vehicle. Vehicle po ito, no? Nakita niyo po kanina dahil sabi nga napaka-high-tech. Ayan, nakita niyo po na nagbibigay po ng kanilang mensahe si Secretary USEC Undersecretary Sancho Maboron. Kasama din po ang masipag din pong congressman ng Caloocan na si
Oscar Malapita ng 1st District Representative. And of course, si Engineer Romelin Trasbalis po ang DOST NCR Regional Director na masipag din po. Okay, at siyempre si Mr. Dennis Abella, siya po yung Filipino inventor na may gawa po ng MOCOG technology. Ito nga po, sa nakita nyo kanina, ay papaliwanag po natin kung paano po nakakatulong po yung sa DOST NCR po tayo muna, no? Mamaya po tungkol dyan sa na nakita nyo. Nais nating paliwanag, ano po ba itong MOCOG? Pangalan pa lang. Sabi nga po, itong na-turnover na ito sa lugar po ng Caloocan, napakaswerte po nila. Kasi po, ito pong MOCOG na ito ay napakaganda. Gagamitin po ito. Ito yung natawag na Smarter Approach on Disaster Response for Resilient Communities through Adoption of MOCOG Nationwide Technology Rollout to NCR and Mimaropa Region 5 and 10. Yan po yan. Okay, at ito pong MOCOG na ito ay isang gamit pagdating sa disaster. Kasi disaster response technology. Ibig sabihin po niyan, pag mayroon pong kalamidad, napakabilis po ng malawak po ang mararating kung ano ang mga nangyayari sa ating paligid. Ito nga pong Metro Manila's local government units ay nagkaroon po ng napakabilis at napakabilis na pagmomonitor, mabilis na pagmomonitor as response nila sa mga activities matapos ang disaster. Pagkatapos po yung disaster, siyempre po yung emergency ang magaganap. Yun na po, ano? Ito po yung introduction ng the next level technology in disaster risk reduction and management. Ito po yung mobile command and control vehicle with triads technology. So, itinawag po itong MOCOG. Yan. At ayon nga po sa Department of Science and Technology, NCR, nilaunch po itong MOCOG technology na to sa city ng Caloocan. Kaya nga po sabi, swerte po. Naganap po yan sa Caloocan Sports Complex. Meron pong katanungan sa isang kasama natin sa media na bakit daw po ang Caloocan ang palaging mabilis na nabibigyan ng support ng ating DOST. Ang simple lang po ang sagot niyan kasi po masipag po sila at maagap, mabilis umaksyon. Kaya siyempre, mabilis ding ang dating ng blessing. Yan po ang sikreto nila. At ito nga po, ang brainchild na ito ay walang iba kundi si Filipino inventor Dennis Abella. Siya po ang MOCOG technology. Isa po siya sa DRRM Technologies na nag-showcase noong 2023 Handa Pilipinas. Innovations and Disaster Risk Reduction and Management Exposition. Ito po ay nag-load ng mga equipment and technologies na kayang-kaya po. Ito po yung first respondent na napakabilis po and comprehensively monitor how response and recovery efforts are going post various scenarios during emergency situation. Wow! Galing na, no? At sabi nga po, itong MOCOG na ito ay nagpipictures din. Kasama na po yung weather monitoring station, rescue quadcopter drone. Yan, isama pong drone kaya nakikita po ang nangyayari sa paligid. In case na baha, alam po kung saan yung matindi na ang baha at kailangan ng ano na po doon, rescue. Ay, kita po yan dahil nga po dito sa drone na ito. At ito nga po, bukod doon, ay meron po silang past various scenarios ng mga emergency situation na mabilis nilang natutugunan. Meron din po silang global satellite communication and surveillance equipment, rescue and medical equipment. At kasama na rin po dyan yung portable boat. Ayan, syempre, pag may baha, kailangan may boat para maisa kayong mga nangangailangan ng tulong sa mga rescue operation. Doon po ay, meron din po siyang conference room. Yung nakita niyo po kanina na 10, kompleto po yun.
At meron din pong mobile command center kung saan po yung mga emergency responders ay may mapa. Doon nakikita po nila yung mga next plans nila at action. Kasama na rin po dyan yung pag-attend nila sa mga apektadong komunidad. Meron din pong power outage na hindi makakasagabal sa rescue operation. Dahil ito po, MOCOB na to ay equipped ng solar and wind power supply. Kaya, alam natin, pag may kalamidad, power supply ang mawawalang unang-una. Pero, hindi po maapektuhan ang MOCOB. Yan po. Sabi nga, walang makakaabala sa operasyon. Dahil tuloy-tuloy po ang power sa pamagitan po ng solar at ng wind power. Kaya ang City of Caloocan, sila po yung isa sa 4 na city ng NCR. Included na rin dito yung DOST's Smart and Sustainable Cities and Communities Program ng ating pong LGU sa Metro Manila. Sila po yung nakareceive ng fully equipped rescue vehicles na magagamit po sa mga big events din, hindi lang po sa mga kalamidad o ano pa, mga events po. Better communication po yan sa DIRRM personnel. Mamamonitor po nila yung mga event, big event, yung security po ng bawat isa, makita po nila yung movement, dahil may drone nga po yan. At ito pong development na ito ng MOCOB, at saka sa ibang bansa din sa Pilipinas, ay gawa po ng DRRM Technologies. Suportado po ito ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nananawagan po sa mga Pilipino na mag-join sa government in bolstering the country's disaster preparedness, recovery, and resiliency. Ayan, yan po ang ating Pangulong BBM. Yan po yung kanyang mga ginagawa. So, doon nga po sa press conference na ito ay narinig po natin ang mensahe po ng ating Secretary Renato Soledad Jr. Gayon din po si Congressman Oscar Malapitan na sabi niya, napakapalad po ng City of Caloocan dahil talagang randang-handa na po sila anuman ang darating na kalamidad. Sana nga daw ay wag nilang magamit hanggat maaari. Pero in case ay hindi po may iwasan ang nature, ang galit ng nature, nakahanda na po sila. At siyempre, ang sipag po ng DOST NCR Regional Director na si Engineer Romelian Tresbales. Thank you so much, ma'am. At ang ating Pinoy inventor na pagmamalaki natin, si Mr. Dennis Abella. Congratulations po, DOST NCR and of course, City of Caloocan sa inyo pong bagong equipment na talaga namang kapakinabang. Ayan po, palakpakan po natin ang DOST NCR. And of course, si Miss Pinky, masipag po nating lagi nang nakipag-coordinate sa atin. Ayan. Okay. Habang inaantabayan na natin ang ating pa pong isang balita, ito napakaganda po nito. Naganap lang po ito kanina. Yan po. Sa Manila Hotel. Bakit po maganda? Kasi po, ito yung sinasabing labanan ang red tape. Ayan. Red tape, ano? Pula. Pulang tape. Ano ang ibig sabihin ng red tape? Ayan, papaliwanag po natin. Pero panuurin muna natin ang video ng ating naging coverage dito po sa ARTA, Anti-Red Tape Authority, Office of the President. Panuurin po natin. Okay, yan po ay naganap kanina sa Manila Hotel. Labanan ang red tape sa gobyerno. Economic and Ease of Doing Business, EODB briefing. From red tape to red carpet, charting progress through strategic investment and boosting economic opportunities. Ayan po. Alam niyo po kung bakit ito ngayon tinututukan po ng ARTA, ito po yung Anti-Red Tape Authority. Alam niyo ngayon parang ngayon lang talaga sila
talagang sobrang naririnig, ano? Nung nakaraan kami mga taga-media, hindi naman po kami nakapag-coverage nito. Pero ngayon po na-invitahan kami at maparating natin sa ating mga kababayan. Most especially the OFW na nagbabakasyon, mga umuwi at gustong magnegosyo, naglalakad ng mga papeles. Alam po natin, sila po yung laging naharap dito sa red tape na ito. Okay, sa mga tanong ko po, nakaranas na po ba kayo ng mga sa alinsunod na babasahin ko? Makinig po kayo, importante po ito sa ating po mga kababayan, mga OFWs na hirap sa paglalakad ng mga dokumento sa ating bansa. Diba? Talaga naman. Ito po yun. Tinanggihan po ang application kahit kompleto ang dokumento. Yan. Nangyayari yan sa mga OFWs balikbayan. Kukuha lang yan ng kanilang mga papeles, yung mga tinatawag na na kinukuha nila para makalabas, yung OEC. Diba? Ang daming hinihingi, ang daming tinatanggihan. Binigyan ng requirements o bayarin na wala sa Citizens Charter. Ayan. May babayaran ka pero wala naman pala sa Citizens Charter. At siyempre, sa di nakatanggap ng written notice sa hindi aprobadong application. Ibig sabihin, antay ka ng antay, umaasa ka, yung pala, hindi naman pala na-aprobahan yung application mo nang hindi mo nalalaman. Kasi dapat yan, padalang ka ng notice. Kasi para malaman mo ang dahilan kung bakit hindi na-aprobahan ng iyong application para makagawa ka ng paraan. Ito pa, lagpas sa 3 araw, 7 araw, 20 araw, rule ang processing time. Dapat hindi nalalagpas pa dyan sa nabanggit ko. At ito ang pinakamatindi, walang official receipt. Ayan, nasaan po yung perang binayad? Bakit wala pong official receipt? At idinaan sa pixel ang transaction. Ang pinakahuli po, cut-off system at paglabag sa noon break policy. Ayan, meron po kasing noon break wala pong break time. Meron po yan, pero palitan po sila. Tuloy-tuloy po yung serbisyo. Kasi ang nangyayari po, ating mga kabayan na naglalakad ng papeles, nandoon, naghihintay, nakapila, biglang mag-break time lahat. So, stop. Ibig sabihin, kung ikaw may umuwi sa malayong lugar, probinsya, nandun ka na waste ang iyong time sa paghihintay dahil sila ay nagbe-break time, nagme-makeup, nagsisiesta. Hindi inaatinan ang pangangailangan na ating mga kababayan. Ayan, mahigpit po yan. Ayan, yung mga narinig nyo, kung nais nyo pong ma-actionan agad ang nakabinbing yung application, eto po ang inyong tatawagan. ARTA Hotline. Dandan po natin babanggitin. 1-2782 or i-dial nyo po sa 4 na 8. 8888. Diyan nyo po sila pwedeng i-complain. Ayan po, papakita po natin. Saan ba tayo? Layo. Ayan po yung ating ARTA. Labanan ang red tape. Okay. So, tayo po yung natutuwa at napaka-active po ng mga namumuno po ng anti-red tape na ito. Banggitin po natin sila. Siyempre po, number 1 po, ang nag-present ng ARTA's EOTB updates, si Secretary Ernesto Perez. Siguro sa mga susunod pong program, magiging guest po natin siya para siya po ang Director General ng Anti-Red Tape Authority para malinig po natin ano po yung mga ginagawa po ng ARTA at sila po ba ay may mga naparusahan na, mga nag-violate, may mga nahuli na. Yan po. At siyempre, si Undersecretary General Divina Gracia, siya po ang Deputy Director ng Anti-Red Tape Authority. Kanina po nakita niyo sila sa video.
At si Secretary Frederick Go, Secretary Office of the Special Assistant for Investment and Economic Affairs. And of course, si Secretary Frederick Go, Secretary Office of the Special Assistant for Investment and Economic Affairs, yan po sila. At saka po si Guillermo M. Luis, Board of Trustees Member, Asian Institute of Management. Matitindi po yung mga kasama natin kanina sa Manila Hotel. At talaga pong napakarami po nilang naipaliwanag sa ating mga kababayan. Kasama na po ang ating mga kapatid sa media. Lalo na po si Secretary Perez. Siya po talaga yung at napakarami rin po mga ambassadors from other countries. Hindi na po natin sila isa-isahin. Down po nila eh. Mga speakers, all chambers of commerce. Andyan din po yung si Sabine Aboitis, lead convener po siya ng private sector and advisory council ng PSAC. Ayan, isa lang po yan. Siyempre, President American Chamber of Commerce of the Philippines, si Ma'am Sara Marpi. Yan po sila, napakarami po nila. Thank you so much po sa inyong mga support na dito sa ginagawa po ng ARTA. Yes, nandito rin po pala si Attorney Joselina. Siya po yung Deputy Secretary General ng Buklod Bayani Coalition. Yan, okay. So, ito po yung masasabi natin para po talagang masugpo ang anti-red tape. Sabi nga, maglalakad kayo ng papeles, simpleng papeles, 3 days. Yan, para sa simpleng transaction, 3 araw po. Para sa complex transaction, 7 araw. At para sa highly technical transaction, 20 days po yan. Kaya dahil dito, maasahan mong mas mapapabilis na ang iyong transaksyon. Kita nyo ha? At ayon sa Republic Act Number 11032, mayroong prescribed processing time at ito nga po yung ating nabanggit para sa pagkumpleto ng inyong mga application sa mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan. Kasama na po dyan ang business permit at pagpapile ng mga tax, mga BIR tax. Dapat po yan, mabibilis lang po. Yan ha, 20 days yung pinakamatindi. At alamin natin sa mga hindi nakakalam, lalo na po yung ating mga OFW sa ibang bansa na matagal na nandoon. What is ARTA? ARTA. Ito po ang tinatawag na Anti-Red Tape Authority. Kaya po ARTA. Ito po isang attached agency of the Office of the President. Ang tungkulin po nito ay makita at ma-implement ang mga national policy para po maging madali ang mga business doing. Mga anti-red tape sa Pilipinas. Yan. Yan ang trabaho niyan. Dito po sa Republic Act 11032 is of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Ito po ay pinirmahan ng dating Pangulong President Rodrigo Duterte noong May 28, 2018. At inamen po ito 9485 Anti-Red Tape Act of 2007. In-establish po ang Anti-Red Tape Authority ARTA. Streamline ng government and processes and may doing business in the country ECL. Yan nga po yung dating ginawa ng ating Pangulong Duterte na pag mabagal ang ginagawa sa inyo ay expose ninyo. Cover po niyan ang lahat ng government offices under the executive department. Sama na po dyan yung mga LGUs, COCCs, water districts, other agencies outside the country. So, ang mga notable salient provision po nito yung Citizens Charter, Citizens Guide regarding the services of government agencies, 3720 Standard Processing Time for all government transaction, automatic approval for application with complete requirements and payment that were not acted upon within the prescribed processing time. Yan. Ganda na po. Yan yung mga problema po natin eh. Kaya nakaka-experience po tayo yan.
Ng panahon po na naglalakad tayo ng business permit, ang dami-daming hinihingi na papeles. Talagang yung panahon na yun sobra. Pahirap po. Kumukuha ng nga lang ng business permit, tulong na nga po yun. Para sa pondo ng bayan, madagdagan. Abay, pinapahirapan po. Ayan. Ang streamlined procedure po ng mga issuance ng local business licenses, clearance permits, or authorization, ito importante po ito Yung pong provision of unified application form. Yan, number 1. Automation of the business permits and licensing system in LGUs. Establishment of an electronic business one-stop shop. Yun ang tawag na BOSS. At issuance of barangay clearances and permits is now at the city or municipality. Yan, napakadali. Ang tinatawag namang zero contact policy. No contact in any manner with any requesting party concerning any application or request except during submission of documents. At kailangan din po ang report card survey 2.0, implementation of holistic tool that will measure the effectiveness of the citizens chapter in efficiently delivering public service, and interconnectivity infrastructure development. Ito naman yung nagpa-process, nag-a-approve ng mga lisensya, clearances, permits, and authorization for the installation and operation of telecommunications, broadcast towers, facilities, equipment, and service shall be expedited. Ayan, okay. Ating pong Pangulong Bongbong Marcos Jr. Siya po ang nagsabing, we continue to harmonize efforts all investment and promotion agencies, government agencies, and local government units to effect greater synergies. We also continue to help and ease of doing business in the country by enhancing our digital infrastructure in order to streamline the application processes of business permits, licenses, and other documentary requirements. Okay, ayan, palakpakan po natin ang ARTA. Ayan, at syempre yung Republic 11032. Yan po yung isang batas na streamlining and improving the current system and procedures of government services. Yan. Ayan, okay. Yan, ano na lang tayo ang ating oras. Kasi nakaba talaga itong diniscuss natin dito sa ARTA. Napakahalaga po nito Anti-red tape, anywhere po yan. So, sana po naunawaan nyo po kung ano po itong ating tinatalakay na ARTA. And of course, kailangan alam nyo kung saan kayo magrereklamo pag kayo ay naka-encounter nito. Simpleng 4 na 8. Lucky number. 8888. Ayan. Okay. At siyempre, gusto nyo pang malaman ang tungkol dito ay meron din po silang website. Click nyo lang po yung ARTA, Anti-Red Tape, government, ano po yan. Magiging faster, easier, more convenient business permitting process. Yan ang habol po natin. At faster and easier application for permits, license, certificates. In-encourage po kayo na i-provide nyo ang feedback po for service improvement. Kung kayo po ay satisfied sa mga service na provide. Ayan, meron po kayong process para maipahayag nyo kung ano ang naging experience nyo doon sa nabanggit natin. Okay, ayan. Ito na po. Maraming salamat sa ating pong SM. Thank you so much po, ma'am. Welcome po. Thank you so much po sa mga support ninyo. At syempre po, thank you so much sa ating mga overseas Filipino workers. Thank you sa ating partner sa magiging livelihood na soon ay makikinabang ating mga kabay OFW. Hindi lang po sila, lahat po. Ito yung sinasabing resibo mo, savings mo. Nag-shopping ka na, kumuha ka na resibo, katapat. Babalik sa'yo. May katumbas mong pera, yung inyo pong resibo. Nag-shopping ka na, meron ka pang kikitain. At abayanan nyo po yan soon.
malaking pakinabang yan para sa economy ng ating bansa. Okay. And of course, it's time to say goodbye. Thank you so much. Batiin po natin ang ating mga kasama sa DWWB, ating mga kasamang broadcaster, mga technician, technical side. Thank you. Si Miss Jeline Valenzuela, ingat ka. Ingat sa kalagayan mo ngayon. Alagaan mo yung sarili at siyempre ang papalabas na Little Angel. Tagal naman lumabas. January na. Matapos yung January. Okay, and of course, sa lahat-lahat po ng ating followers and viewers, continue to follow, likes, and share ang DWWD Armed Forces Radio. And of course, ang ating page ng Buhay OFW ngayon, Siyensya, Teknolohiya, at iba pa. Pansamantala na po tayo magpapaalam. Ito po si Terry Alpha. Thank you po sa ating technical side dito po sa ating studio. And of course, sa lahat po ng ating patuloy na mga viewers and followers. Maraming salamat po. Good luck po. And enjoy your day. Thank you so much.